Tawagin niyo na lamang akong si Jean, Kuya Roms. OFW ako sa Saudi. Maganda daw ako, sabi ng boyfriend ko, kahit medyo mataba, hot naman daw ang dating ko. 25 years old ako. Sa tulong ng aking boyfriend na si Ranil, nakaalis ako at nakapunta sa Saudi. OFW din siya dito sa Saudi, kaya lang natapos na ang kontrata niya at bumalik na siya sa Pilipinas. Maganda ang aking trabaho dito. Mababait ang mga amo ko na mag-asawa. May anak sila na tawagin ko na lamang na si Rashid. 21 years old na si Rashid at nasa college pa. Mabait naman siya. Kuya Roms, naging maayos naman ang aking kalagayan sa mga amo ko. Lumipas sa mga buwan, nagsawa na ako makachat si Ranel. Ewan ko ba, naghanap ako ng ibang makausap at nakilala ko naman si Will na nasa Pilipinas. Schoolmate ko sa aming probinsya, single dad siya at 5 years old na ang anak niyang babae, wala siyang trabaho at sa magulang niya siya nakatira. Masaya at masarap kausap si Will. Naging madalas ang pag-uusap naming dalawa. Hanggang napabayaan ko na si Ranel. Isang araw nakipaghiwalay na ako sa kanya. Galit na galit siya sa akin. Basta sabi ko lang sa kanya, hindi ko na siya mahal at nagsasawa na ako. Nagkamabutihan naman kaming dalawa ni Will. Niligawan niya ako through chat at sinagot ko naman siya. Hanggang dumating na sa point na nagvi-video call kaming dalawa, nakita ang lahat sa amin, Kuya Roms. Madalas namin gawin, lalo na kapag gabi na at ako lang ang tao sa kwarto. Isang gabi habang ka-video call ko si Will, hindi ko napansin na nakalimutan ko palang isara ang pinto. Nakita ako ni Rashid na nakaharap sa kamera ang harapan ko. Kaagad kong isinara ang pinto at itinuloy ang pag-video call ko kay Will. Maaga akong gumising kinabukasan upang maghanda ng agahan ng mga amo ko at ni Rashid na papasok na sa school. Napansin ko, iba ang titig sa akin ni Rashid. Parang nagkaroon siya ng pagnanasa. Ang gwapo pa naman niya. Ewan ko ba, ganito ang nararamdaman ko. Abang nilapitan niya ako. Sabi ko, don't you go to school? Holiday today, so no school. Sagot niya. Habang papalapit siya sa akin, kinakabahan ako. Pero parang excited din. Parang may gusto siyang gawin sa akin, kaya agad ko siyang sinalubong at inunahan ko na siya. Lumuhod ako sa harapan niya at ang nakatago sa kanyang short. Nagulat ako dahil hindi pangkaraniwan ang hitsura nito. Malaki pero hindi nakakatakot. Ang cute nga tignan. Tuwang-tuwa siya nang hawakan ko ito pero nanginginig si Rashid. First time daw pala niya. Natawa tuloy ako bigla. Itinuloy ko na. Ginawa ko ang dapat kong gawin. Natapos siya pero ako hindi. Pero okay lang. Ang importante, masaya siya. Kaya kapag wala ang parents niya, ginagawa namin ang ritual. Naging madalas naman ang pag-uusap namin ni Will sa chat. Na-inlove na ata ako sa kanya kaya pinapadalan ko siya ng pera buwan-buwan. Hanggang nagplano na kami na magpakasal sa pag-uwi ko. Kaya nang matapos ang aking kontrata, agad akong nagpaalam sa aking mga amo. Nalungkot naman si Rashid sa pag-alis ko kaya in-extend nila ang aking kontrata pero pinayagan naman nila ako na umuwi at magbakasyon sa Pilipinas ng 2 buwan. Pagdating ko nga sa Pilipinas ay agad akong binisita ni Ranel. Pero sabi ko magkaibigan na lang kami. Nalungkot naman si Ranel pero hindi daw siya titigil sa pagmamahal sa akin. Kinabukasan, nagkita naman kami ni Will. Tuwang-tuwa siya. Sa unang pagkakataon ay muli kaming nagkita, Kuya Roms. Kaya pagkatapos naming mamasyal, naggaya ako na pumasok kami sa pribadong kwarto. At doon, ginawa namin ang lahat. Pagod na pagod kami pareho. Wala kaming ginawa ni Will kundi ang mamasyal at magpunta sa kung saan saan. Siyempre, dahil wala naman siyang pera, sagot ko ang lahat.
minsan kasama pa ang mga kamag-anak niya. Matapos ang mahigit 1 buwan, napansin ko na malapit na maubos ang pera kong dala. Pampakasal pa namin, kaya sabi ko kay Will, wag na muna kami magpakasal dahil wala na akong panggastos. Sumama ang loob ni Will. Hindi na niya ako kinibo. Kaya ako na ang sumuyo sa kanya. Sabi ko babalik ako ng Saudi at nangako na sa pagbalik ko magpapakasal na kami. Pumayag naman siya pero mukhang masama pa rin ang loob. Hindi na niya ako hinatid sa airport. Si Ranel ang naghatid sa akin. Pagdating ko sa Saudi ay agad na nag-chat si Ranel sa akin kung okay lang daw ba ako. Agad naman ako nag-chat kay Will. Sabi ko, andito na ako sa Saudi. Kinabukasan na siya nag-reply. Masayang masaya naman si Rashid ang makita niya ako. Nalungkot ako dahil bibihira na mag-chat sa akin si Will. Kung mag-chat man siya, nagtatanong lang kung kailan ako magpapadala ng pera. Dahil si Ranel ang madalas na mag-chat sa akin, siya na lamang ang madalas ko kausap. Hanggang na-realize ko na si Ranel ng bagay sa akin. Kahit may trabaho siya, kahit anong busy niya, hindi siya nakakalimot na mag-chat at kamustahin ako. Kaya Kuya Rom, sabi ko kay Ranel, bigyan namin ng chance ang isa't isa. Masayang masaya naman siya, nakipaghiwalay na ako kay Will. Kaya nang matapos ang aking kontrata, kahit gusto i-renew ng aking mga amo ang kontrata ko, nagpaalam na ako na hindi na ako babalik. Maluwag naman nilang tinanggap ang naging desisyon ko. At pag uwi ko nga ng Pinas ay agad kaming nagpakasal ni Ranel. Masayang masaya ako dahil hindi siya bumitaw sa akin. Hindi na ako bumalik pa ng Saudi dahil may regular namang trabaho si Ranel, nagtayo na lamang ako ng negosyo. Masaya kaming magkasama ni Ranel. Halos araw-araw pinaparamdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal.